It's me again, Rachel, and for today's video, ayun na nga guys, madaming nagtatanong about sa aking pagpapabrace. Gumawa na rin ako ng Q&A para masagot natin ang mga katanungan nyo. Number one question is, bakit daw ba ako nagpa-brace? Ayun na nga guys, is ever since elementary, high school, college, until nung nagtatrabaho ako, is hindi ako satisfied sa smile ko, sa teeth ko. Tumawa man, nahihiya akong tumawa ng malaki or mag-smile. Pero, sa malayuan guys, maganda yung smile. Pero pag one-on-one or nakita kang tumawa, medyo sungki konti, tapos yung teeth ko sa front is parang hindi siya straight, kumbaga lumuob sila, parang hindi ganyan sila, parang nahiya akong mag-smile, minsan nga gumagano na lang ako, pero ayun, wala akong confidence mag-smile. Ayun, yun yung rason kung bakit ako nagpa-brace. And question number 2 is, magkano nga ba ang aking pagpapabrace? Hindi kasi pare-pareho yung dentist. Merong 50K, merong 40K, 35K, 30K. So, hindi talaga pare-pareho. And may down payment na 15K, may 10K, 5K. So, depende lang sa dentist na pupuntahan nyo guys. Saan ka nagpalagay ng brace? So, dito sa Ilocos Norte, sa 365 building, malapit sa Robinsons. Number 4 question. Masakit ba or anong naramdaman mo nung nilalagay yung brace mo? Pangalawang beses ko na kasing magpa-brace. Pag una guys, yung pag kinakabit pa lang yung brace mo, hindi siya masakit. After, example ngayon ka nagpakabit, kinabukasan guys, masakit na. So, ilang buwan ako hindi masyado nakakakain. Kasi, lahat sila sumasakit guys. Baba, taas, gilid, harapan. Hindi ako nakakakain ng mga, kahit ano guys, noodles nga, parang nilulunok ko na lang. Tapos, yun lang yung mga kinakain ko nung talagang nag-soft diet ako. Kasi, ang sakit din pag kinagat mo ng matitigas at bawal matitigas na kainin guys, ha, bawal. Soft diet lang talaga. At baka kasi matanggalan ka ng brace. Kasi doon sa Maynila guys is walang bayad pag naglulus lang. Pero pag talagang na-lost mo o kaya nawala mo, may bayad na 500 pesos. Yun yung kwento ko ngayon guys is yung first brace ko. Talagang masakit. Ilang buwan ako hindi masyado nakakakain, soft diet lang talaga. Talagang pumayat ako guys. Until 4 months ata yung tinagal ng pagsasakit ng ngipin ko. Parang alam ko sumasakit talaga, gumagalaw talaga, sinararamdaman mo eh. Pero hindi naman totally na umuuga sila, hindi. Alam kong nagmumove sila. Ngayong second brace ko, syempre, na-fix kasi yung ipin ko bago nagpa-brace ulit. Kaya hindi sila gumalaw sa pwesto nila. So, ngayon, yung brace ko ngayong 2024, ay yung pangalawang brace ko na is hindi na siya sumakit. Nung kinabit, hindi talaga masakit. Ang sumakit guys is nung after. Pero hanggang 3 days lang yung sakit. Number 5 question. May nilagay ba muna or ginawa ba muna sa ngipin mo bago ilagay ang brace mo? Itong pangalawang brace ko is nilinisan muna. Tapos, yun lang muna yung ginawa, nilinisan lang. Tapos, yung first adjustment ko is binunutan. Tapos, siguro sa second adjustment is papastahan. Kasi 5 yung papapastahan sa akin. Yan. Number 6 question. Nakakakain daw ba ako ng mais? 2 beses kasi ako nagpa-brace. So, yung unang brace ko is 4 months ako hindi masyado nakakakain. Masakit. Hindi mo talaga yung parang kakagat ka pero masakit talaga pag gumagano yung 2 ngipin mo sa baba at saka taas. Masakit siya. 4 months. Talagang pumayat ako. Nung nagpa-brace ako nung unang-una, so 2019 yon, masakit siya. So, talagang
Todo payat ko noon. Yung ngayong brace ko, hindi na siya masakit kasi nga nag-move na yung iba. Nung una guys is okay lang, kanin-kanin lang, parang tanggalan ng bracket. Tapos nung second, yung first adjustment na is natanggalan, 'di ba? So ayoko na magbayad ulit ng ganun kamahal. So yung ginagawa ko guys is dahan-dahan lang yung pagmuya ko ng kanin, ulam. Tapos yung iba guys, nilulunok ko na lang para hindi na matanggalan ng bracket. Yun lang yung ginagawa ko, soft diet. Dahan-dahan lang yung pagmuya, huwag madaliin, talagang matatanggal yung brace mo, yung bracket. So number 7 question. Anong mas masakit sa unang brace or sa pangalawang brace? Yun yung guys, yung nasagot ko na sa number 4, kung masakit ba or anong nararamdaman mo nung unang nilagay yung brace mo. Yung nasagot ko na sa number 4. Mas masakit nung unang brace ko last 2019. Kasi parang, syempre virgin pa sila, wala pa silang galawan. Ngayong 2024 kasi nag-move na sila. So parang, pagdidikitin na lang yung mga gap na natanggalan ng ngipin, yun na lang yung anuhin. Kaya 3 days lang yung nung sumakit, ngayong pangalawang brace. So ayun, mas masakit pag first time mo magpa-brace, talagang sasakit siya guys. Sasakit talaga siya. Number 8 question. Natanggalan ka na ba ng bracket? Oo, madaming beses na. Okay, sa unang brace ko, 2019 ulit guys ha, para alam nyo. Hindi, feeling ko matibay yung pagkakabit niya kasi kahit anong kainin ko na. Pero alam ko kasi nag-soft diet kasi ako noon. Kaya mahirap matanggal. So, ngayong 2024, natanggalan na ako ng 3 bago ako magpa-first adjustment. So, yung dalawa naglulus lang pero naka-attach sa wire. Yung isa talaga is nawala, nalunok ko, nasama sa kinakain ko guys. Yun, natatanggalan, normal lang ata yun na matanggalan ka ng bracket pag hindi mo iniingatan. So, talagang advice ng doktor is mag-soft diet ka. Number 9 question is, mahirap ba magsalita? Okay. Hindi naman. Kasi nung first brace ko, 2019, wala naman nagbago. Hindi naman yung parang, yung S, sabi nga nila, yung S daw mababago. Hindi naman, tinanong ko nga sa boyfriend ko kung nagbago ba yung pananalita ko o hindi. Hindi naman daw. So, ngayong pangalawang brace, hindi. Normal lang pananalita ko. Hindi ko alam kung bakit sa iba is yung parang, yayamanin yung pananalita na pag nagka-brace, hindi ko alam. Or depende sa tao. Or depende, hindi ko alam. Pero sa akin, hindi nagbago yung pananalita ko. Number 10 question. Magkakasingaw ka ba talaga? Compare ko na naman na, yung unang brace, hindi singaw yung tawag dun. Yung talagang nasugatan. Kasi, lalo pag dire-diretso ka nagsasalita, masusugatan dito mo sa dalawang pisngi mo sa loob, tapos dito, oo. Pero hindi pa ako nagkasingaw. Yung sugat lang talaga na may parang hiwa, yun. Pero hindi ako nagkakasingaw nung first brace and ngayong second brace, hindi. Parang sugat lang. Pero parang, tawag dito, normal na sa akin. Kaya hindi ako masyado sugat sa loob. Pag may nagkausli na wire lang, meron. Talagang malaki yung hiwa dito sa loob, pero tolerable naman siya. Number 11 question is, anong magandang kulay sa brace? So, ang magandang kulay sa brace is yung nakakaputi sa ipin ay kulay teal, lilac, light pink, red, black, royal blue, ano pa nga, basta mga dark colors, yung iba nga light. Maganda yung light pink tsaka violet, guys. Pag light colors, yun yung mga suggested. Yung mga
pangit na kulay sa ngipin is yellow, clear, white. Yun yung mga pangit sa ngipin kasi nagsistain. Yung clear, white, mga ganun. Nag-yellow pag matagal na. 1 month ka pa naman bago ma-adjust. So, ayun. So, number 12 question. Hanggang kailan yung brace mo? Alam ko 2 years, pero wala pang sinabi si doktor. Yun lang yung pagkakaalam ko. 24 months. Pero, depende sa doktor o depende sa sitwasyon ng ngipin mo. Kung malala, siguro alam ko mas matagal siya. Yung iba kasi matagal mag-move yung ngipin. Yung iba madali kasi, madali lang mag-move yung ngipin. Pero wala pa namang advice si Doc about kung hanggang kailan yung nakakabit na brace sa akin. So, ayun. So, yun na nga guys. Sana nasagot ko yung mga katanungan na gusto nyong malaman. So, sana nakatulong sa inyo. Sana nakapagbigay ako ng idea about sa pagpapabrace. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!